bands. Magandang araw mga ka-Fanitik. Welcome muli dito sa Fanitik, pagsilip sa Diwa ni Rizal. Ang podcast na tumatalakay sa diwang makabayan ng ating pambansang bayan. Ngayon nga ay nasa serye na tayo ng pagtalakay ng akdang El Filibusterismo. And good news dahil number 1 pa rin ang series natin tungkol sa nalimitang for the past few months. Number 1 tayo sa YouTube, TikTok, pati na rin dito sa Spotify. So if gusto niyo pang panoorin at pakinggan yan, available pa rin yan dito sa aming channel at Spotify account. Napaka-successful ang previous series natin yan. Kaya agad natin itong sinundan ng makabagong serye na patungkol naman sa El Filibusterismo. At ngayon nga ay nasa ikapitong episode na tayo ng seryeng ito kung saan sinisiyasat natin ang pinakamahalagang kabanata mula sa obra ni Rizal. Mula sa kilig kay Maria Clara sa No Limitangere, dadako naman tayo ngayon sa madilim, matalim at mapanuring mundo ng El Filibusterismo. Tatalakayin natin ang Kabanata 7 na pinamagatang Si Simon, isang makapangyarihang bahagi ng nobela kung saan inilantad ni Rizal ang tunay na pagkatao ng misteryosong alahero. Ito ang kabanatang nagbukas sa panibagong mukha ng laban mula sa reforma tungo sa revolusyon. Simulan na natin ang Pagbubunyag kay Simon. Narito tayo ngayon sa pagbubunyag kay Simon. Ngunit bago natin himahimayin ang Kabanata 7, balikan naman na natin ang Kabanata 6, si Basilio. Dito natin muling nasilayan ang dating batang tumulong kay Sisa. Ngayon, isa na mag-aaral sa Medisina. Oo, sa kabanatang ito, linisita ni Basilio ang gubat kung saan nilibing ang kanyang ina. Tahimik siya nagdadasal doon, pero may kakaibang presensya ang misteryosong alahero. At dito na nagsimula ang revelasyon sa Kabanata 7, si Simon. Nalaman natin na ang alahero at matalik na kaibigan ng Kapitan General ay walang iba kundi si Crisostomo Ibarra pala. Ang dating eponmistang tumakas sa kasawian, ngayon ay bumalik bilang si Simon. Puno ng galit at layunin pabaksakin ang sistema ng mga mananakot. Grabe, di ba? Mula sa idealistang Ibarra sa Noli, ngayon ay isa na siyang mapagiganting aning ng sarili niya. Pinalikan niya ang Pilipinas, hindi para itama ang mali sa mapayapang paraan, kundi wasakin ang sistema mapangkabi. At makikita sa pag-uusap nila ni Basilio kung gaano siya nagbago. Wala na ang dating pusong mapagpatawad. Ang naiwan na lang ay galit, dismaya at layunin ng pagwasak. Sa kanilang pag-uusap, hinikayat ni Simon si Basilio na sumanib sa kanyang plano. Pero tumanggi si Basilio. Iba na kasi ang landas nila at alam niya mapanganib ang tinatahak ni Simon. Ang kabanatang ito ay punong-puno rin ng matatalinhagang salita. Pakinggan natin ang ilan sa mga ito. Napansin ko nga yan sa El. Una dyan ay ang katagang aking isusulat ang kasaysayan sa dugo. Ibig sabihin nito, gagamitin ni Simon ang karahasan bilang panulat para sa pagbabago. Masama pero para sa kanya, yun lang ang natitirang paraan. Pangalawa ay, hindi lahat ng liwanag ay gabay, ang ilan ay sunog. Isang paalala na kahit may layunin kang magbigay liwanag, kung mali ang paraan, maaari itong makasama. At ang panghalian ay ang sakit na lipon na hindi na kaya gamitin ng gamot. Kailangan na itong putulin. Ito ay simbolo ng pananawagan para sa matinding pagbabago kahit pa ito'y mapanira. Ang dami na naman nating natutunan sa isang kabanata pa lang. Pero ang tanong, bakit nga ba ito sinulat ni Rizal? May ideya ba kayo bakit si Simon ang pamagat ng kabanatang ito? Ngayong alam na natin ang kwento ng Kabanata 7 na pinamagatang si Simon at alam na rin natin ang mga matatalinhagang salita na kapaloob dito, dumako naman tayo sa dahilan ni Rizal kung bakit niya isinulat ang kabanatang ito ng El Filibusterismo. Ang pamagat ng kabanata ay si Simon. Pero hindi lang ito pagpapakilala sa isang karakter. Isa itong simbolo ng puot, pagkadismaya at pagbabagong radikal. Sa aking palagay, isinulat ni Rizal ang kabanatang ito upang ipakita ang pagbabagong loob ni Ibarra sa katauhan ni Simon. It's giving new name, new me. Kasi, diba from Ibarra na very idealist, naging si Simon siya na makarevolusyonaryo naman. Yung antithesis ng dalawang tao na pinagsama sa iisa. Pero more than this, I feel like gusto ipakita ni Rizal na kapag ipinilit ang isang tao na magtiis sa maling sistema, maaaring lumitaw ang kakasahan bilang sagot. Bukod pa dyan, Jania, sa tingin ko rin ay nais ni Rizal na sabihin sa atin na si Simon ay hindi lang isang tao, siya ay sumisimbolo sa lahat ng Pilipinong inapi, niloko, inalipusta, pinatahimik at niyarakan ang pagkatao.
Kumbaga, sinasalamin niya ang galit at puot ng bayang Pilipinas. Dala ng galit na ito, na bago ang pananaw niya sa mapayapang revolusyon, mas ginusto na niya ang paggamit ng dahas. Dahas laban sa dahas. Tamang-tama ka dyan, Sam. Ngunit di niyo ba napansin na parang nais rin tayong kabalaan ni Rizal sa kapangyarihang taglay ng pagkabigo? Kasi sa kabanatang ito nagkaroon ng kabiguan ng reforma. Ipinakita ni Rizal ang posibilidad ng pagputok ng madugong revolusyon. Parang sinasabi niya sa atin na kung ayaw niyong makinig sa tahimik, hintayin niyong magsalita ang galit. Nais niyang ipahiwatig na iba ang ganti ng taong inapi. Never talaga tayo binigo ng kabanatang ito. Ang lalim ng pagkakasulat ni Rizal sa bahaging ito ng nobela. Sumasalamin ito sa persa ng damdamin sa likod ng pagbabago. Ngunit ang tanong, makikitaan pa rin ba ito ng kahalagahan sa kasulukuyang panahon? Or relevant pa rin ba si Simon ngayon sa makabagong panahon na nasa makabagong panahon na tayo? Definitely. Una, sa mga kababaihang lumalaban para sa karapatan. Kagaya ni Simon, marami ang nawalan ng boses sa loob ng mahabang panahon. Pero ngayon, tumitindig sila para sa pantay na pagtingin, proteksyon sa karahasan, at pagrespeto sa dignidad. Pangalawa ay ang aktivistang naghahangad ng tunay na pagbabago. Yung iba dati tahimik lang, pero dahil sa paulit-ulit na kawalan ng hustisya, natutong magsalita, lumaban, tumindig katulad ni Simon. At pangatlo ay sa ating mga kabataan. Marami sa atin nagsisimula na magtanong, bakit ganito ang sistema? At mula sa tanong, nagkakaroon ng kamalayan. Si Simon ay paalala na ang bawat pagkilos ay may pinanggagalingang sakit at layunin. Hindi na tayo nabubuhay para magpasakop. Nabubuhay ng mga kabataan ngayon na may malawak na kamalayan sa mga nangyayari sa lipunan. Pero ang tanong ko sa inyo, mas pipiliin niyo pa rin bang maging si Ibarra o si Simon sa kasalukuyang panahon? Ikaw, Jenya. Para sa akin, mas pipiliin ko pa rin maging si Simon sa kasalukuyang panahon. Dahil siya nga ay simbolo ng radikal na pagbabago sa isang lipunang puno ng katiwalian, kawalang katarungan at sistemang tila mahirap baguhin sa mapayapang paraan. Ang pamamaraan ni Simon, kahit na mas matindi, ay nagpapakita ng determinasyon at tapang na lumaban sa bulok ng sistema, lalong-lalo na sa katiwalian sa gobyerno. Sa panahong maraming tao ang nananahimik sa harap ng mali, ang pagiging tulad ni Simon ay isang paalaala na minsan kailangan ang matitinding hakbang upang magising ang bayan at may sulong ang tunay na pagbabago. Bilang Simon sa panahon ngayon, ang katahimikan ay tinuturing kong krimen. Ikaw, Sam? Personally, may mga moments na galit yung nag-fuel sa akin sa mga personal na hinaharap ko. Kaya nung una, parang sa tingin ko mas Simon din ako. Pero sa tingin ko, mas pipiliin ko pa rin yung approach ni Ibarra hanggat maaari. Kasi doon ako sa mas composed at mas lalong ayoko makadami ng mga inosente dahil nabanggit na rin natin kanina na matinding pagbabago, ngunit mapanira ang gustong mangyari ni Simon. Pero gusto ko rin ipagdiinan sa mga tagapakinig natin na higit na mahalaga na alam natin at palagi nating bitbit ang layunin kung ano at bakit tayo lumalaban, ano man yung approach, whether Ibarra man o Simon. Ikaw, sa'yo. Pero sa akin naman si Ibarra din. Kasi gusto niya na maging maayos yung maning sistema ng gobyerno eh. Pero unlike kay Simon, gusto niyang matupad ito sa maayos na paraan, sa mapayapang paraan. Ikaw, Jen? Ako, pipiliin ko rin si Ibarra sa kasalukuyang panahon kasi naniniwala ako na sa mapayapang paraan makakamit ang pagbabago at tulad ni Ibarra, para sa akin mahalaga ang edukasyon dahil ito ang pinakamabisang paraan para labanan ang kahirapan at ang maling impormasyon lalo na laganap ang misinformation sa panahon ngayon. At dyan nagtatapos ang ating episode 7 ng Vanity. Sana ay mas lalo niyong naunawaan ang lalim at bigat ng kabanatang ito. Kung may Simon sa lipunan, tanungin natin, anong klase ng pagbabago ang gusto natin? At tayo may kikilos sa kaharasan o pipiling tumindig sa liwanag? Hanggang sa susunod mga kapanitik, ito ang podcast kung saan sinusuri ang diwa ng bayan gamit ang panitikan. Ito ang Vanity!